Sobrang maulan ngayon guys. Akala ko makakapunta ako ng forest kasi day off ko, pero hindi pala. Nasa bahay lang ako buong araw. Sobrang daming mushrooms na tumutubo ngayon guys. Lalo na yung mga poisonous na mushrooms. I don't know, yung ibang klaseng mushrooms, baka tumubo na rin sila. Pero ngayon, since sobrang tagal na ako nakatambay sa bahay, buong araw na ako nasa bahay, nakapaglinis na ako ng banyo, nakapaglaban na ako, nakapag-mop na ako ng floor kasi tapos na na-paint ni Nico. Halfway pala, hindi pala almost tapos. Almost tapos na pala yung na-paint ni Nico yung aming bedroom. So, pwede na namin ayusin yung ibang gamit sa bahay. And since ngayon is day off ko nga, and nakamukmuk lang ako sa bahay buong araw, nakapagtupi na ako ng damit, sobrang dami ko nang nagawa, aalis na muna ako ng bahay para di naman ako mabagod. So, ngayon ang gagawin ko is pupunta ako ng Karkainen kasi bibili ako ng dog's food. Si Nico is nasa trabaho ngayon, sobrang maulan, and isipin nyo naman, kahit sobrang maulan, andun siya ngayon sa forest, nagtatrabaho. I hope na hindi siya sobra basa kasi baka magkasipon yun. Kasi medyo mainit pa, tapos ano, may temperature pa rin sa daytime na medyo warm pa rin. Kaya alam nyo naman kapag nag-change ang temperature, nagkakakos talaga yun ng flu. I hope hindi siya magkasakit. So ngayon susunduin ko si Des, yung isang Pilipino na kapitbahay ko dito. Student siya, nursing student siya, pero nagtatrabaho siya sa Hoiva Avustaya, or yung assistant sa elderly home. Sabi ko sa kanya, pumunta kami doon sa 8 euro na grocery, di ba? Sa 8 euro na grocery para bumili kami doon ng pagkain. Sabi niya sasama daw siya lang daw ang sasama. Yung mga kasama niya sa bahay ayaw daw sumama kasi meron din silang ibang gawain. Pero sabi ko sa kanya, pwede bang umalis kami na maaga para makabili ako ng dog's food kasi wala nang pagkain yung mga aso. And nag-request si Nico na ako na lang daw ang bumili kasi baka matagalan pa daw siya doon sa forest. And uwi daw siya bago dumating yung taxi ni Anika. So ngayon guys, samahan nyo ako, punta tayo ng Karkainen para bumili ng dog's food. Tapos punta tayo sa 8 euro shopping. Andito na ako sa labas ng bahay nila guys. Diyan nakatira yung mga kapitbahay kong Pilipino. Tatlo sila. Yung dalawa is student sila ng nursing. Tapos yung isa is husband ng isang student. So, hinihintay ko lang si Des na lumabas. Maaga pa naman, 10 minutes before yung usapan namin. Sabi ko makita kami ng alas 2 ng hapon kasi samahan niya ako bumili ng dog's food doon sa Karkainen. Kasi wala nang pagkain yung mga aso guys. Importante na mayroong pagkain din yung mga aso. And hindi pwedeng hindi pag fasting namin sila. Okay lang siguro na kami mag-fasting, no? Pero yung mga aso mahirap pag fasting yun. Nako. Kasi kung kakain kami, din yun, makikihingi din sila ng pagkain sa amin. Ganoon naman talaga yung mga aso. I-message ko na kaya siya, nasabihin ko na andito na ako sa labas. Pero parang, 9 minutes pa. So, hintayin ko na lang siya na lumabas guys. Kasi, hindi naman ako masyado nagmamadali. Baka nag-ayos pa rin yun si Des ngayon. Andiyan pa siya sa loob ng bahay nila. Ito si Des guys, single siya. Binibiro ako na irereto namin siya doon sa kapatid ni Nico. Kasi yung kapatid ni Nico na lalaki single din. Sabi niya okay lang basta kasing bait daw ni Nico. Sabi ko mabait yun kasi lahat naman sila na magkakapatid, mababait talaga sila lahat. Irereto ko siya doon. Pero hindi pa kami nagkakaroon ng opportunity na ipag-meet sila guys. Siguro kapag nagkaroon kami ng house blessing, tapos andyan din yung kapatid ni Nico. Diba? Mag-meet sila. Maging mamasang. Maging mamasang na lang ako nito, no? Hala giday. Let's see lang good. Kasi naman, 30 years old yung kapatid ni Nico, tapos siya is 34. So, hindi naman malayo yung age nila. Tapos, dito sa Finland, guys, age really doesn't matter. Wala talaga silang pakialam. Actually pala, may mga nagtatanong, si Nico and ako is same age kami, 36 years old. Ang ganda ng kasama ko guys. Tapos ako ang lago-lago ko. Naka-makeup pa siya. Andito na kami sa Red Cross guys. Dinala ko si Des dito. Sabi ko baka meron siyang mahanap dito na item na gusto niya. And titingin-tingin din ako. Baka meron din akong pwede bilihin dito. Actually matagal ko nang tinitingnan itong cabinet na to ba. 20 euros lang siya guys.
Pero, pinag-iisipan ko pa kung bibili ako ng ganyan o hindi. Pero siguro maghahanap na lang ako ng botelya dito para gamitin ko doon sa aking pickles. Kasi gagawa pa ako ng pickles. Yung cucumbers ko, marami pa yung bunga. So, kailangan bumili ng bote. Nakita na ko guys, ito yung bibilhin ko. Kasi meron din siyang rubber stopper doon sa loob. Tapos, €2.50 lang siya. May nakita na naman ako guys, ito parang patungan siya. I don't know anong paggagamitan ko nito, but I think meron akong paggagamitan nito, kaya bibilhin ko na lang. Parang hindi ko ito napakita sa inyo before. Dito yung mga decorations din nila o yung mga plato-plato din siya. Maganda siya guys. Ito o lalagyan ng cakes. Nagaganda pa. Mga serving plates. Ang gaganda. Tapos dito yung mga teacups, tea sets. I don't know kung napakita ko sa inyo ito dati. Sobrang gaganda oh. Pero parang nakakahiya man na meron kaming ganyan sa bahay. Parang hindi man namin type yung mga ganyan yan ko. Parang social man. Buti na lang talaga dinala ko siya dito. Nakahanap daw siya ng jacket niya. Tsaka warm clothes para sa darating na winter. Kasi lamigin daw siya. Nakatipid na siya. Nakamura na siya kasi sobrang mura talaga dito. Andito na naman kami sa Salvation Army guys. May nahanap ako na lalagyan ng pie. Tingnan ko kung meron sila dito kasi kung meron bibilhin ko. Kahanap ako ng lalagyan talaga ng pie guys. Kasi gagawa ako ng blueberry pie. Wala ako nung pan. Pwede naman ko kumuha dun sa bahay nila Heidi. Kasi marami naman doong extra. Pero gusto ko yung meron din akong sarili. Yung sa akin din. So tinitingnan ko dito. Meron naman pero iba yung kanyang itsura. Iba yung kanilang baking pan dito. So wala. Wala dito. Pero meron silang steamer. Oh. Ang gawa ng siomai, siopaw. Si Desis andoon. Namimili din yun ng mga damit na gusto niyang bilhin. Hindi ko na lang siya ipapakita sa vlog guys. Kasi meron din siyang own life. Ganon. Ang dami nilang kortina. Iba-ibang colors. Iba-ibang design. Made in Holland. You know? Imported. Hi guys, nakauwi na ako ng bahay. Tingnan niyo naman yung bitbit ko. Saka dito sa kabila. Sobrang dami kong bitbit. Galing ako doon sa €8 na shop. And sobrang bigat. Hapwa. Sobrang bigat guys. As in. Sobrang dami ko ipapakita sa inyo. Si Desren, marami din siyang kinuha. Pero ako sobrang dami kong kinuhang fruits. Kasi mahilig kami sa fruits. And plano akong gumawa ng smoothie. Sobrang bigat guys. Hindi na nakapaghintay si Anika guys. Kinuha niya na yung isang grape. Sabi ko hindi ko pa yan nahugasan. Pero okay lang. Kinuha niya na agad-agad. And this is grapes guys. Meron lang siyang konting sira doon sa loob. But it's okay. Tatanggalin natin yan. Pwede pa natin yung kainin. So ipapakita ko na sa inyo ano-ano yung mga nakuha ko doon sa €8. Ano-ano yung mga nabili ko today doon sa €8 shop. So meron akong dalawang bag dito. Ito, tsaka itong dalawang bag na color blue. Tapos itong color red na bag din. So, unahin natin guys, itong bag na to, anong mga laman niya.
So, meron ditong salad. Yan. Salad. Tapos, grapes. Tapos, another grapes. Sobrang dami kong nakuhang fruits. Tapos, ito, coriander. Gagamitin ko yan sa pagluluto. Nakakuha ako doon ng parsa. Tapos, itong cantaloupe. May 2 cantaloupe. Tapos, nakakuha din ako doon ng blueberries. Yan. Hindi na talaga nakatiis si Anika, guys. Gusto niya na talagang kainin yung grapes. So, ayun na, hinugasan ko na, pinakain ko na sa kanya kasi hindi pa yun nahugasan kanina. So, ang dami kong nakuhang grapes doon, guys. Ito pa. So, ito na yung pang-4 na box ng grapes. Isang green grapes lang ang kinuha ko doon. Tapos, meron akong 3 saging. Tapos, meron ako ditong mga apples. Itong mga apples, guys, is i-juice ko yan kasi meron akong juicer. Okay lang yun kung meron siyang ganyang sira kasi i-juice ko naman yan. I-juice ko yan tonight. So, ito nga yung mga apples na nakuha ko doon. Tapos, sobrang daming tinapay. Tapos, ito, guys, is mag-expire siya on the 2nd pa of September. Matagal pa siya masira. Ayan, oh, sobrang daming tinapay niyan. Tapos, nakakuha ako doon ng berries muesli or yung, ano ba yung muesli? Yung oats ba, guys? Yan, oh. Yan, maganda to pang breakfast or pwede ko rin yung gamitin kung meron akong gustong i-bake. Tapos, meron doong apple sini or yung orange. I-juice ko rin yan siya. Tapos, meron akong nakuha doon na isang peach. Yan, i-juice ko rin yan. Uy, nahulog. Nakuha rin ako doon ng milk. Nakuha ako ng milk. Tapos, nakuha ako nitong ham para sa sandwiches. Tapos, dito meron pang another tinapay. Kasi mahilig kasi talaga kami sa tinapay, guys. And ito is liha piraka. Pwede namin ito kainin tonight for our dinner. Ano siya, payan siya dyan. Payan siya, guys, na meron siyang ano, tawag nito. Pie na merong laman na karne. Tapos, may chicken doon, guys. Ito. So, ayan, luto na ito na chicken. Yan siya. Tapos, nakakuha ako doon ng pechay. Ayan, oh. Yung Chinese cabbage ba. Yan, dito ko ilalagay. Yan, sobrang dami na. Nakakuha din ako doon ng condensed milk. And alam niyo ba, ito is mag-expire siya ng 2024 next year. Nilagay ito doon, guys, kasi nalumping lang yung kanyang can. Ganyan, no. Pero okay pa naman yan siya. So, gagamitin ko ito. Gagawa ako ng something from this. I don't know what. But tingnan natin. Nakakuha din ako doon ng hot dogs or sausages. Tapos, dito sa kabilang bag. So, yun na yung laman ng isang bag ko, guys. Empty na ito. So, yung another bag, meron siyang salad. Ilalagay namin yan sa aming tinapay. Tapos, dito, another salad. Tapos, dito, meron pang grapes. Sobrang dami naming grapes ngayon sa bahay. Tapos, ito pa, meron pang isang grapes dito. Tapos, meron din ako nakuha doon na broccoli. Ito, lulutuin ko ito. Gagawa ako ng something stir fry or beef with broccoli. Kasi meron akong beef dyan sa freezer. Tapos, meron akong nakuha na kamatis. Ito is, gagamitin ko yan. Gagawa ako ng itlog na may kamatis. Tapos, lalagyan din natin, of course, ng sibuyas. So, isang bag ng sibuyas. Yan. Tapos, meron din akong nakuha doon na, ano ba to? Mozzarella tomati na focaccia. So, another tinapay. Tapos, ito is tartar castike. Yan. Tapos, meron akong nakuha doon na paprika.
Gagawa ako ng tinapay na may nakakuha din ako doon ng pies, guys. Yan, nakabalot na siya kasi portion nila, marami siya doon. Tapos, siguro guys, ang pinaka-jackpot ko is ito. Mabigat guys. Hindi ko mabigat. Hulihin na yung jackpot guys. Ito, nakakuha pa ako ng another tinapay. Sobrang dami kong nakuhang tinapay ngayon. Hindi namin kailangan bumili ng tinapay talaga sa shop kasi si Julie meron din siyang binigay sa akin. Tapos another tinapay. Yan, sobrang dami naming tinapay. Tapos meron pa ditong gluten-free na tinapay. Yan, sobrang dami naming tinapay guys. So yung pinaka-jackpot ko siguro today is itong mga fruits. Pero itong isa guys is sobrang mabigat. Ito talaga yung pinaka-jackpot sa lahat. Yan o, isang buong melon. Yan yung pinaka-jackpot for me. Tsaka itong mga vegetables, itong, tawag nito, yung Chinese cabbage. Kasi bago pa talaga siya. Yan lahat ang nabili ko doon for worth 8 euros. Meron ng chicken, may sausage, meron ng palaman para sa sandwich. Yan. Tapos may mga bread, may tartar castike, may spices, may asparagus, may salad. Sobrang dami. O, diba? Feeling ko ito talaga yung pinaka-jackpot ko kasi napakalaki nitong melon na to and never talaga ako bumibili ng buong melon kasi hindi ko alam kung ano yung laman. I hope everything is good inside this melon na kahit hindi siya matamis, okay lang kasi gagawin ko siyang smoothie. Diba? Meron na akong pang smoothie. Tapos itong mga apples guys is gagawin ko siyang juice. So, or gagawa ako ng smoothie kasi meron naman akong smoothie machine dyan. Tapos itong blueberries din oh. Yan. Favorite yan ni Anika yung blueberries. And yung, as you can see, yung isang doon, grapes, kinakain na ni Anika. Yan, ito lahat ang nabili ko doon for worth 8 euros. And I'm so happy na dinala ko rin si Des doon kasi marami ding naharbat si Des. Marami din siyang nakuha doon. And malaking katipiran talaga ito sa amin guys. Lalo na sa akin ngayon. Kasi sa totoo lang, wala naman akong sahod sa YouTube. May sahod man ako pero pa cents lang man yan sa akin. Hindi man kagaya kay Julie na malakihan yung mga sahod. Parang wala. Isang beses pa lang ako nakatanggap ng sahod sa YouTube, guys. Pero yung sa akin, yung unang sahod ko sa YouTube is, ginastos ko yun para doon sa mga workmates ko, sa dati kong trabaho, ibinili ko sila ng pizza. So, tinreat ko sila sa aking first salary and kumain din kami sa labas nila Nico that time. So, yun yung nangyari sa aking first salary. Never pa ako nagkaroon ng second salary sa YouTube. So, this one, for worth 8 euros, sobrang laking tipid ito sa akin. And, itong mga fruits, gagawin ko tong smoothie talaga. Na-excite talaga ako sa smoothie, guys. I don't know why. Parang nakikrave ako ng smoothie today. Parang yun yung magiging dinner namin. Tingnan natin. So, yan no. Sobrang dami, guys. Diba? Sino ba mabibigay sa akin sa shop ng worth 8 euros ng ganito karaming pagkain? Sobrang happy ko guys. Sobrang gaganda pa talaga ng salad na nakuha ko. Yan o. Diba? Ang laking tipid talaga ng 8 euro shopping. Kung pwede lang sana pumunta ako doon everyday para mag 8 euro. Kaso lang wala akong mapaglalagyan guys. Lalo na itong mga tinapay. Siguro yung ibang tinapay ilalagay namin to doon sa pastry. Kasi may malaking freezer doon. Yung freezer namin dito maliit guys. Kaya hindi talaga ako makapag-store talaga ng sobrang dami talagang food sa freezer namin. Kasi yung freezer namin is sobrang liit nga guys. Hindi siya malaki. Kaya hindi ganun karami ang pwede kong ma-store na food doon. Itong mga ham naman na para sa bread guys is magagamit namin yan agad-agad ni Nico. Kasi gagawa ako ng sandwich namin, pambaon. Lalo na ngayon si Nico is na nagtatrabaho na. Kailangan niya rin ng baon. And yung binabaon niya talaga is tinapay lang. So sobrang laking tipid talaga to. And I'm so happy. Sobrang jackpot ito guys. Sobrang laking jackpot ito sa akin. Kasi
Sobrang tipid nito. Sino ba namang bibigay sa akin ng ganito karaming pagkain sa 8 euros lang? Kung malapit lang si Julie, libre to. Pero kasi, malayo siya. So, kailangan din namin maningkamot dito sa aming side, oy. Kasi Julie, sige man po siya paningkamot dito sa iyang side. So, in our side too, we also need to try to find our ways how we can get things cheaper. Diba? Lalo na itong sa pagkain, guys. Kung hindi ka lang talaga maselan sa food, mabubusog ka, hindi ka magugutom dito sa Finland. Kung hindi ka mapili sa iyong pagkain everyday, hindi ka talaga magugutom dito. Kita niyo naman yung grapes, guys. Gabi, napuno talaga yung isang tray ko. Bumaha ng grapes talaga doon sa 8 euros, guys. And sobrang gaganda pa talaga ng grapes. Tingnan niyo naman yan. Saan ba kayo makakita ng ganyan dyan sa atin sa Philippines? Sobrang mura, for worth 8 euros. Ito, ilang boxes ng grapes yung nakuha ko. Parang 6 or 5 boxes kasama na yung isang green na grapes. Sobrang dami ito, guys. Tingnan nyo naman. Sobrang gaganda pa niyan, di ba? Sobrang sulit talaga yung aking 8 euros doon. Guys, nagpabili din si Nico ng dog food doon sa kakainin. So, yung dog food is 29 euros and something cents. So, 30 euros na siya. So, yung pagkain ng aso, guys, is mas mahal pa doon sa mga pinag-shopping ko sa 8 euros, di ba? Yung pero importante naman talaga yung pagkain ng aso. So, ito na yung dog food. And how many weeks this will last, Daddy? 3 weeks. So, ito is 3 weeks food na ito ng mga aso, guys. This is worth 29 euros. So, palagay na natin 30 euros. Oh, compare dun sa pinag-shopping ko na 8 euros, diba? Pero yung sa amin naman, mauubos naman yun. Pero yung mga tinapay, maglalast pa yun ng mga ilang linggo. Kasi marami-raming tinapay yung nakuha ko today. So, yung pagkain ng mga aso, guys, is pinaka-importante talaga. Yung sa amin din naman importante. It's just that yung sa kanila, wala akong mabibili doon sa 8 euros. Walang ganon, guys. Ako na nakita doon na pwede kong kunin doon sa 8 euros. Kaya, kailangan talagang bilhin yung kanilang food differently. Kailangan talaga doon sa loob ng shop. And yung food talaga nila, importante talaga yun. Kasi kailangan nila ng nutrition din. Proper nutrition talaga yun sa kanila, guys. Sa amin din naman. Pero it's just that wala talaga ako makita dun sa 8 euros for PKNP mo. Kaya yung sa amin is yung mga fruits and vegetables tsaka yung tinapay. Yung pinaka-importante for now. Si Anika, guys, ini-enjoy niya yung fruits niya. Alam niyo ba, naubos niya na yung isang peach. Naubos niya na, guys. Pati yung blueberries, guys, konti na lang. So, ito yung kanyang grapes, guys. O, tapos yung kanyang blueberries. Mauubos na yan, guys. Konti na lang. Konti na lang yung kanyang... Did you finish your peach? Yes. Huva. Yan, oh. Yan ang ginagawa niyang snack, guys. Parang hindi na to kakain ng dinner kasi nabusog na to sa fruits. Guys, ito na yung magiging smoothie namin ni Nico. Kay Anika is fresh fruits lang daw yung sa kanya. So, yung ginamit ko dito is yung cantaloupe, yung isang apple, banana, tapos yung oranges. Yung ibang oranges is kinain din ni Anika. Sobrang dami niyang nakain na fruits. Tapos, nilagyan ko siya nitong milk. Ito is galing din ito doon sa 8 euros na shop today. Yan. So, ito yung magiging dinner namin ni Nico. Tinanong ko siya kung gusto niya ba ng tinapay or ng yung liha piraka na nakuha ko rin doon. Sabi niya, kahit ito na lang daw kasi para light lang yung dinner. So, ito na yung dinner namin ni Nico. Ang dami na rin na nakain ni Nico na grapes, guys. Yun o. Sobrang dami niya nang nakain. So, nanonood siya ng news. So, ito yung aming dinner tonight. Kay Anika is fruits. Do you want sandwich, Anika? No? You don't want? Is fruits enough for you? Okay. Ito ko na po tatapusin ang video ito. Magdi-dinner lang kami. Ito yung dinner namin. Smoothie. Salamat po sa pagsama sa akin today. Ingat po kayo palagi. I'll see you tomorrow. Hey, hey!